pagkain na mukhang ngipin. Hindi pangkaraniwan ang itsura niya. Para siyang alien. Alien sa unang tingin pero masarap daw itong mukbangin. Alami tayo. Sarap. Ano to? Sa Bantayan Island sa Cebu, ang mayaman nitong karagatan may tuturing na biyaya ng mga lokal. Biro pa ng ilan, meron daw ditong alien. Tinatawag siya ng iba na parang alien yung first impression nila pagkakita. Kasi yung shell niya sa likod, matitigas, tapos yung sa gilid-gilid niya parang out of this world ang shape niya, tsaka yung itsura niya. Kapag sinabing alien ng isang bagay, hindi naman agad ibig sabihin galing sa outer space. Pwede itong foreign o mula sa ibang lugar. At pwede rin itong isang bagay na kakaibang itsura at hindi tayo pamilyar. Pero ayon kina Laila, hindi raw alien para sa kanilang lamang dagat na tinatawag na tarukog o chitons. Pakulo na tayo ng tubig. Importante ang process na to para malambot na siya at madaling tanggalin ang kanyang mga shell sa likod, pati yung mga lumot-lumot sa gilid-gilid. Patayin natin ang apoy. Tapos ibabad siya ng 15 minutes dito sa mainit na tubig. Kapag malambot na ang shell nito, isa-isa na itong tatanggalin. Mahirap dito pag sa buntot na part na. Yung sa gilid-gilid niya, mga lumot. Eto, tatanggalin din natin tong niya, bituka niya. Hiwain lang, lalabas na yung mga kinakain niya. Huwag din natin kalimutan, kuskusan yung sa ilalim na part. Ito yung dumidikit. Mabusisi ang proseso bago kainin ng tarukog. Pag wala kang katulong, siguro kadalawang oras ka bago mo ito makain. Kasi isa-isahin mo talaga paglinis eh. Ngayon, magluluto na tayo. Pwede na natin ilagay ang mga tarukog. Tsaka na ito titimplahan ng mga pampalasa. Ilagay natin ang green chili. Parang dessert ng manok. Masarap. Parang balat ng baboy, ang sarap. Maalinamnam siya talaga, guys. Parang tenga ng baboy na sisig. Sa mga species na kilala natin dito sa Pilipinas, so far, edible naman po yung mga tarukog. Generally, mga herbivorous sila, so mga algae lang ang kinakain nila. Kaya safe silang kainin unless may red tide. Ang tarukog hindi lang exotic food na may tuturing. Mahalaga daw ito sa buhay ng mga lokal. Pag malalakas yung hangin katulad ng habagat, hindi makapagpalaot ang mga mangingisda, meron kaming makuha. Ilang hakbang mo sa bahay mo, may makukuha ka ng pang ulam. Angat ang mga morning person sa pagkuha ng tarukog. Mas nakikita kasi nila kapag low tide o kapag mababa ang tubig ng dagat. Kailangan mong biglain. Pagkatusok dito sa gilid, biglain mo para hindi siya didikit lalo. Tumpok-tumpok lang talaga sila dito. Merong maliliit, may medyo malalaki. Pero kadalasan yung kinukuha namin yung mga ganitong size. Kasi madali siyang linisan. Ang takbungan o tarukog ay kabilang sa grupo ng mga chiton. Mga mollusk sila na tulad ng snails at clams, karaniwang matatagpuan na nakadikit sa mga bato at coastal areas. Sa intertidal area sila kadalasang matatagpuan. Ito ang bahagi ng dagat na naaabot ng parehong low tide at high tide. Pero may ilan ding tarukog sa ilalim ng dagat dahil may gills sila. Sa halip naman ng mga mata, may photoreceptors ang tarukog na ginagamit nila para matukoy ang araw at gabi. Hindi man HD o high definition ang kanilang panangin, nakakakita sila ng blurry silhouettes. Kaya rin ito mag-pick up ng movements and shapes, kaya kapag may paparating na predator, matik silang didikit sa bato para magtago. Dami mong alam, Kuya Kim! Ang mga chitons or mga tarukog ay grazers na tinatawag. So, sila yung kumakain sa algae sa bato. So, kabilang sila sa natural na nutrient cycling. Yan ang tarukog. Out of this world, hindi lang ang itsura, kundi pati ang lasa at ambag sa kalikasan. Dami mong alam, Kuya Kim!